Nasa linya po ngayon si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa isa pong napaka-importanting isyung pambayan. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Manong Ted at Ma'am DJ sa ating mga kababayan. Good morning po. Salamat sa panahon. Kami lang po ay nagtataka, no? Araw-araw may balita na nahuhuli po ng cigarette smuggling. Iba't ibang panig po ito ng bansa. Araw-araw halos may balita eh. Kami lang ho nagtataka. Saan ang gagaling ito at bakit po hindi ito matigil-tigil kaya, Commissioner? Ganito po, paliwanag ko mababa lang po, Panteno. Dahil sa ang una ho nilang estilo dati, estratehiya, ipinapasok sa ating mga international ports. Ngayon, obviously, nahihirapan po sila magpasok ng malakihan po sa ating mga international ports dahil hindi naman po sa nagbubuhat po tayo ng bangko. Naging napakahigpit po ng ating customs ngayon sa mga international ports. Kaya mapansin nyo, nung late last year, meron naman ng mga nahuli naman tayo dahil nagbago sila ng estilo, nagtayo sila ng mga illegal manufacturing sa Pampanga, sa Tarlac, at naghahanap pa ho tayo kung meron pa ho sa ibang lugar. Nahuli naman natin yan. Ngayon, dahil naghigpit din ho dyan at sinampahan ho namin yan ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act violation, ang ginawa naman po nila, dinamihan po nila yung ibinababa doon sa tinatawag po nating backdoor. Yan po yung sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. At may mga namomonitor po kami na sumubok na rin sila sa Mindoro, Batangas, hanggang dito sa may parting Nabotas, Tondo. At itong nahuli namin sa Cebu kasama ang NBI, ang initial information naman, nagkaroon sila ng pang-apat ho, na nilevel up nila yung kanilang pang-apat na estilo, yun hong smuggling sa high seas. Diyan medyo mahirapan po ang customs ho dyan. Kailangan ho namin ng tulong ng Coast Guard at Navy. Ang ibig sabihin, yung malalaking barko na galing sa abroad, didikit po yan sa teritoryo ng Pilipinas at didikit naman sa malaking barko na yan, ang local na barko, at doon ibababa po yung containers. Nakaka-4 na containers daw po, minimum na pwede nilang in less than 1 hour na ikakarga pababa doon sa mas maliit na na barko. So, ngayon, sa tingin ko po ito, personal pa lang at kailangan ko po ang tulong ng NBI dahil ito'y napakalaking negosyo po nito, napakalaking pera, napakalaking kita nila. Kumbaga sulit yung kanilang ginagawang risko dahil nasanay po sila na hindi naman po sila nahuhuli at yung ating isinampang agricultural violation, yan ay walang piyansa. Subalit, kakasampa pa lang ho natin yan at wala pang nasasampulan, kumbaga. At pangarap ko nga, dapat matukoy sa tulong ng NBI yung sinong nasa likod na may-ari, operator, protectors, kahit po sa side ng gobyerno. Kasi ang nasasampahan pa lang for the longest time, yung pong pahinante, driver, helper, kaya tingin ko hindi po nadadala po basta-basta. Until this point po, aaminin ko po yan. It takes time bago po mapatungtong sa korte yung mga mismo nasa likod. Ang paniniwala ko, pag humawak na ng rehas dahil wala namang piyansa yan, pag sumampa sa korte na yung kaso, doon po makakakita na ho tayo siguro ng totoong pagkatakot nitong mga nakikinabang dito sa smuggling ng mga sigarilyo. Malaki pong nawawala sa bansa po rito. Yung nga din po ang lumalabas sa investigasyon po ng komite sa Kamara nila Congressman Miro Kimbo. Pero yung nga ang pinagtataka ng marami, bakit nga tuloy-tuloy nabanggit nyo, dalawa ito, yung pong smuggling, yung sa high seas, and then yung local manufacturing. Yan po basically ang pinanggagalingan po nito. At saka yung pong pagpasok doon po sa southern, yung sa backdoor ho natin. Ngayon, sir, nung mga unang panayam, sa inyo ho mismo at maging sa DILG, nung una pa lang po, Pebrero pa nga lang po, may mga binabanggit na na mga factories po ng sigarilyo na illegal at may mga binabanggit pa nga na mga politiko, mga lawmakers from Northern Luzon, etc. etc. Pero hanggang balita lang po ito. Ngayon nga, meron na naman daw sa Nueva Ecija na naman, etc. Yung po din ang aming pinagtataka Kung meron na pong mga noon sinasabi tukoy na ng mga politiko, mga either nakaupo ngayon, meron nga sinasabi na mga mambabatas daw, etc. Pero hanggang ngayon po, yun nga, parang sorry sir, parang
hanggang press release lang yung ang nangyayari. Ano ba problema niyo doon kung meron man, sir? Ganito po. Base po kung pagbabasehan po natin yung intelligence reports. Kahit Mm-mm. ako naman po, meron naman po akong nalalaman based on intelligence report. Kaya lang po, pagsampa ho ng kaso, hindi naman po nag-excuse tayo. No? Pagsampa po ng kaso, yun pong trabahong binabanggit po ninyo, hindi ko po ito pinapasa sa PNP. No? Kaya lang, sila po ang nauna sa intelligence diyan at sila po yung may poder. At kumbaga trabaho po nila itong kaso na to. Kaya kami rin ho mismo, naghihintay ho kami sa investigation po ng CIDG dahil unang-una sila may kapasidad dyan. Pangalawa, hindi po kami at this point pwedeng makipag-agawan dun sa trabaho na yan. Kami ay supporting role dun sa nangyaring raid po dun sa Tarlac at Pampanga. Kaya ang isa po kung okay lang po, banggitin ko, isa nga pong i-request po namin sa Kongreso sana, kung po pwedeng gawing miyembro sana ang Bureau of Customs doon po sa yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Opo. Kasi naunawaan ko po kung bakit wala dyan ang BOC nung gawin niyang batas na yan. Marahil wala pong tiwala sa BOC, naintindihan ko po yan. Kaya lang, kapag hindi po kami miyembro ng council na yan, lagi lang po kami aasa. Pag yan po ang ginamit na batas, kumbaga supporting role po ang BOC. At this point nga po, mayroon na po ako mismo sulat sa Office of the Solicitor General kung paano pwede namin gawin doon sa mga nahuli namin pero ibang topic na po yun. No? Okay. So, Opo. medyo komplikado po ito. No? So, doon po sa katanungan nyo, based on intelligence reports, meron po tayo. Kaya lang, pag yun ang ginamit natin, hindi po ito mananalo sa korte, madi-dismiss lang po ito. Kailangan po na solid na testimonya, ebidensya na pwedeng gamitin pagsampa po ng kaso sa korte po. Sige. So, kumbaga ihiwalay natin kasi po itong mga raid sa mga illegal na paggawaan ng sigarilyo, kapag po nandito na po yan sa mga lokalidad, out na nga ang customs din. Kasi nga Bureau of Customs sila mga pantalampong kanila pong sakop. Sige po, naunawaan po natin yan. Pero Commissioner, doon po sa sinasabi din ninyo na sa backdoor dumadaan and then doon po may mga politiko na padrino ito, nabanggit nyo rin po dati yan. Kumusta ho naman po yung ugnayan ninyo sa DILG halimbawa o maging sa DTI? Kasi po kaya siguro ito hindi matigil-tigil kasi ano po ito, lucrative. Pagpasok doon sa LGU, humantong sa kalupaan, umaabot na po sa mga sari-sari store. Kapag ho ba ganyan, paano ho ba dapat po ang kilos ng gobyerno? Pag nakalusot na po sa pantalan, na ibaksak na ito, na-smuggle na po ito, humahantong sa mga sari-sari store sa mga probinsya. Tama ko kayo. Malaking labanan po talaga ito, Manoted. At aaminin ko kahit to araw-arawin ng BOC ito, kailangan talaga namin ng tulong ng ibang ahensya. Kasama na rin yung LGUs talaga. Kaya nga formal nga po akong dumudulog sa samahan po ng mga League of City Mayors, League of Municipalities, na halimbawa lang po ito, kapag nahuli na namin at ibinigay naman namin ng informasyon sa isang syudad, sa pinuno po ng syudad or munisipyo, sana'y wag na nilang bigyan po ng business permits po yung mga yon para po tulong-tulong ko kami rito. Ngayon, pagdating po sa mga tindahan, dulo na po yan ang labanan. Aaminin ko po, given na sa prioritization po ng customs ngayon, ang utos ko sa akin mga tauhan, unahin muna namin sa aming pantalan, sa main sources. Pagdating naman ho sa backdoor, sa Basulta, nakikipagdirekta po akong ugnayan sa Philippine Navy at nagpapasalamat ako kay Rear Admiral John Reyes. Nakaka 2.2 billion worth na po silang nahuli po dun sa area na yon. At ang trabaho ko naman, pag nahuli na, siguro doon huwag makakalabas sa merkado, yung mga nahuli na. Otherwise, paikot-ikot lang po itong problema. Ang kailangan naman po namin tulong muli, pagdating sa full investigation, kailangan po namin ng CIDG, ng NBI. Kaya't nga, yun nga po, talagang inaamin ko po, hindi po kaya ng Bureau of Customs. Pagdating po sa sampahanan ng kaso, kailangan namin ng tulong talaga ng ibang ahensya po. Sige po. Meron lang pong tanong si Chacha on a separate subject matter. Yes Go, po. Cha. Commissioner, kamusta po yung inirereklamo ng truck operators natin na port congestion? Nasolusyonan na po ba ito? Ganito po ma'am, may development naman po, lalo na nung huli tayo nagkaroon ng panayam dito sa inyong istasyon.
Ang gumalaw naman na po ng todo si Secretary Frederick Go dahil level na po ito ng mga secretaries ng DOTR, DTI at ng Department of Finance. Ano? Ang nangyari na po dyan dahil po meron pong publication requirement, yung tinatawag po nating simula lang na solusyon, yung Joint Administrative Order, required po kasi na may publication yan. Yung pong panawagan na magkaroon po ng mga contribution or inputs, yung iba't ibang sangay ng pamahalaan plus yung mga maapektuhan po ng mga stakeholders. Ngayon po yung deadline nila itong araw na to na makapag-submit po sila ng mga kanilang mga tingin, pananaw, doon po sa draft ng JAO, yung JAO. Binigyan po sila lahat ng kopya na yan. Sana nga po ma-approve niya. Pag pumasok po mamayang within the day, lahat ng inputs nila, deadline nila, ang sabi sa amin ng DOF, give or take 2 weeks, i-integrate yan, magre-react. Hopefully within 2 weeks, pag tapos na po yan, mapirmahan na po yung Joint Administrative Order. Ngayon, ganito po yun. Pag napirmahan po yun, hindi po yun yung solusyon na kagad. Ano? Simula lang po yun ng aksyon na kung saan po, sa draft po na yun, kaya lang karagdagan trabaho po sa BOC, pero okay lang naman po sa akin. Inaatasan po doon ang iba't ibang ahensya, lalo na kami sa BOC, na pamunuan na po yung pagre-resolve dito. At least meron na po kaming otoridad na formal upang ipatawag sila, magkaroon po ng control sa presyo, yung pong mahabang listahan po ng mga trackers na hindi po tinatanggap yung kanilang empty container sa container yard ng shipping companies, yung nirereklamo pong mataas na presyo na sinisingil sa client, so on and so forth. Magkakaroon na po kami ng kapangyarihan at karapatan na pamunuan po, simulan po yung posibleng resolution po dito sa paulit-ulit po ng port congestion. Ngayon, meron din congestion sa NAIA. So, hinihintay ko rin po ito. Gumalaw naman na po sina Secretary Frederick Go. Oo, gumalaw na pero hindi pa po nasusolusyonan yung inilapit na reklamo. Ano po, Com? Kung proseso. Hindi po talaga dahil kailangan po talaga ng Joint Administrative Order. Hindi po rin yung pwedeng pirmahan basta dahil po sa ating commitment sa World Trade Organization. May publication requirement po. Pero, dahil ang apektado rito international shippers. So, Com, gaano katagal pa yung hihintayin? Ito po mga nagre-reklamo sa port congestion dyan. On process na naman, pero gaano katagal pa po para masolusyonan ito? Matagal na rin kasi nilang problema po yan eh. Alam ko po. Yung JAO po mismo, yung administrative order, ang target po dyan within 2 weeks. Again, pag pirma po nun, siyempre, sisimulan namin patawag po sila muli. Pero may mga, meron na po kami mga formula na identify naman po namin yan. Hindi ko naman po hinintay yung pirma niyang JAO na yan. Meron na po kami mga na-identify na short-term, long-term solutions. Ang mangyayari, pag pirma niyan, may karapatan na ang BOC, ako po, napatawag sila yung mga iba't ibang mga apektado nito. Yung apektado, meaning biktima at sanhi nitong problema natin, upang imungkahi o ilaban, kasi hindi naman po papayag basta-basta. Halimbawa, kokontrol na natin yung presyo, siyempre, papalag naman po yung mga maapekto ang shipping lines. So may intramurals pa ho yan. Hindi po matatapos within 2 weeks to. What happens after 2 weeks, yung simula pa lang po ng paghahanap natin, pag-identify, at ilalaban po isang mga solusyon na sa tingin po namin, tingin ko po personal, yung po yung makakatulong dito sa problema. Okay, sige po. So it's a long, tedious process, pero ang kagandahan ngayon, nagsisimula na po ito. At dito ho, kinakailangan po ng haba ng pasensya po ninyo at sipag kasi nga wala ho naman lang sa inyo, no? Ang susi po dito, kailangan din po ng mandato na nanggagaling sa itaas. Yun po yun Commissioner. Tama po. Okay. Opo, iba't ibang ahensya po ito Marami po ahensyang involved po rito. Sige po. Salamat, Com, sa inyo pong panahon. Kami aantabay din dyan sa inyo pong mga pagkilos din bilang bahagi po nitong komite, although wala kayo sa batas, no, doon sa Anti-Agricultural Smuggling, yung Sabotage Act, pero ito lang pong inyong kampanya laban po sa mga sigarilyo na puslit. Salamat po, Commissioner. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.